Magandang araw po sa ating lahat. Sa mga hindi po nakakakilala sa akin, ako nga po pala si Dr. Michael Jan Atencio o usually tinatawag po akong Doc Mike. Okay? So, ngayon po, pinili ko na ang i-discuss sa ngayon, ibahagi sa ngayon ay yung tungkol sa chronic kidney disease and low carbohydrate lifestyle. Okay? Kasi nakita ko dito na malaki din pala yung puwedeng maging epekto, okey, ng pag-change ng diet, okey, sa kalagayan po ng mga pasyente natin na nagkakaroon ng mga ganitong conditions, okey. Kasi nung nagsimula kami and ako, bilang low carb practitioners, bilang low carber, okey, ay talagang akala ko para sa mga healthy ano lang, individuals lang o kumbaga yung mga meron mang mga comorbids yung hindi pa talaga full blown, okey? Kasi kung titingnan natin itong CKD o chronic kidney disease na 'to ay hindi siya yung mismong disease lang, okey? Meron siyang pinag-ugatan, okey? Meron siyang pinanggalingang iba pang mga sakit, okey? Kumbaga ay ano, secondary cause lang siya, okey? So ngayon nakita ko na, ay, kung kinorek mo pala yung underlying condition kung bakit ka nagkaroon ng CKD, baka possible na mag-improve yung kidney function ng isang pasyente na may ganitong kondisyon. Okay, so nakita ko na unti-unti din sa mga nagiging pasyente ko ano, na hindi na lang yung mga simpleng diabetes, may hypertension, yung mga matataas ang uric acid, mataas ang triglycerides, o simpleng nagkakaroon ng obesity na gano'n. Hindi na lang naging gano'n yung mga pasyente namin eventually, eh, okey? Dumating sa point na dumarami actually yung nakikitaan na natin na meron palang mga conditions na ganito, chronic kidney disease, nasisira na yung kidneys nila dahil sa mga underlying na medical conditions nila, okey? So ngayon, alamin muna natin kung ano nga ba itong chronic kidney disease na sinasabi natin, okay? So ang chronic kidney disease ay or CKD ay binubuo ng mga sintomas na nagpapahiwatig ng pagkasira o hindi normal na gawain ng mga sistema at mga parte ng katawan. Okay? So yung ano dito nakikita na natin yung mga symptoms unti-unti na nagde-decline na yung functions ng mga organs natin, okay? Hindi na nagagawa ng maayos yung dapat na gawain ng parte ng katawan natin ito ng mga organs natin, okay? Karaniwan itong nakikita at nasusukat sa kakayanan ng ating bato o kidneys, okay? O yung tinatawag nating kidney function, okay? So sa mga doktor ninyo, kino-compute po natin itong mga to. So nagbe-base tayo dito sa value ng creatinine natin sa dugo o yung serum creatinine natin. Actually, nagbabase din tayo sa edad ng isang tao o ng pasyente natin. Sa gender din actually. So, nagmamatter lahat ng mga yan. Okay? At siyempre sa timbang. Okay? So, lahat ng mga ito ay kinukuha at doon nanggagaling yung computation para nalalaman natin yung estimated na kidney function ng isang tao. Okay? Ngayon, 'pag nalaman na natin do'n na natin mapa-plot kung saan siya, okay? Kung nagkakaroon na nga ba ito ng chronic kidney disease, okay? Anong stage na nga ba ito, okay? So, sa next slide natin makikita natin hindi lang yung mismong staging niya, okay? Kundi doon din nakikita natin yung ano, proteinuria kung tawagin natin o yung paglabas ng protina sa ating ihi. Okay? So, nagdedepende din doon actually kung gaano na kalala yung kalagayan ng isang pasyenteng may chronic kidney disease o CKD. Okay? So, ito na yung sinasabi ko ano na ah, yung sa staging natin. So, stage 1 hanggang stage 5. Itong stage 5 na to ay ito na yung end stage renal disease. Okay? So, makikita natin dito yung values po ng creatinine clearance o estimated glomerular filtration rate. Okay? Ito na yung sinasabi ko kanina na kinompute ng doktor ninyo. Ngayon, pag ito yung mga values na to, dito siya mag-fall sa mga stages na ito. Okay? So, ito naman yung sinasabi ko kanina na
albuminuria o yung protina sa ihi natin. So, maka-quantify din actually ito sa mga urinalysis, pag chinek po yung ihi natin. So, dito din makikita kung gaano na ka-severe yung pagkasira o damage ng ating kidneys. Okay? So, habang dumarami yung protina na nailalabas ng kidneys natin sa ihi natin, ibig sabihin, mas sira na yung kidneys natin. Okay? So, ibig sabihin, kapag hindi pa ganun kalala, kakaunti pa lang. Okay? Pero, ang tanong, Dok, bakit yung protina, hindi pa talaga na ilalabas yan ng kidneys natin? Okay? So, pag normal yung function ng kidneys natin, pag hindi pa sira ito, pag intact pa ang function ng kidneys natin, hindi po ito na ilalabas ng katawan. Okay? So, kasi itong mga protina na to, actually kasama ng protina ay ang sugar. Okay? Protein and sugar na yan ay malalaking molecules kasi. Okay? So, ang kidneys kasi natin, alam naman natin na ang kidneys ay para siyang salaan. Okay? So, itong mga malalaking molecules na to, which is yung sugar and yung protina na to, naturally, pag intact ang function ng kidneys natin, hindi siya nailalabas. Kasi, na-imagine ninyo yung salaan. Okay? Yung nakakadaan lang dun sa mga butas na yon ay yung maliliit. Okay? Yung mga mas malalaking particles, naiiwan. Okay? So, ibig sabihin, kung nakakadaan na yung mas malalaking particles na to, katulad na nga yan sa katawan natin, yung protina, tsaka yung sugar, mga glucose na ito, ibig sabihin, lumalaki na yung mga butas ng salaan natin. O nasisira na unti-unti, hindi na maganda yung function, hindi na efficient yung function ng ating kidneys. Okay? So, dun na natin nakikita na, ay, meron talagang damage ito. Hindi na katulad nung dati na intact pa. Kaya hindi nakikitaan noon ng protina, ng mga asukal sa ihi. Okay? So, yan. Paminsan naman, nagkakaroon na tayo ng pag-decline ng kidney function natin na hindi pa ganon kalala yung pagkakaroon ng protina sa ihi. Okay? So, yan. Pero eventually, pag end stage na usually kasi they go hand in hand. Okay? So, ayan po siya. Hindi naman natin kailangan i-memorize ito kasi yung doktor na ninyo ang makakakita nito, siya na yung magpa-plot, siya na rin ang mag-explain sa inyo kung gaano naka-severe yung inyong condition po. Okay? Yan. So, ang titingnan naman natin mga sanhi ng pagkakaroon ng CKD. Okay? So, una ay yung hindi kontroladong diabetes. Okay? Kasi, itong diabetes na ito, alam naman natin yun, yung diabetes ay yung pagtaas ng asukal sa dugo natin sa matagal na panahon. Okay? So, kung hindi natin nakokontrol ito, kahit pa meron na tayong mga gamot, kung ano-ano, injection man yan, o yung mga oral medications, okay? Madami pa rin kasi sa mga diabetiko, okay? Na hindi pa rin nakokontrol kung hindi nila naayos yung kinakain nila. Okay? So, number 1 po yan actually na nagkukos ng pagkakaroon po ng CKD o pagkasira ng kidneys natin. Pangalawa ay yung hindi din kontroladong presyon ng ating katawan o yung alta presyon nga o hypertension. Okay? Dito kasi sa kondisyon na ito, nasisira yung mga ugat. Okay? Sa kidneys natin, meron kasing maliliit na ugat dyan. Okay? So, kung nagkakaroon ng problema itong mga to, okay? So, doon na nagkakaroon ng sira. Pati yung mismong function na yung mga kidney cells natin, kung tawagin nyo, o yung glomerulus, nasisira na itong mga to unti-unti. Okay? Ganon din, itong sa mataas na uric acid naman, pwede ding maka-cause ng pagkasira ng kidneys itong mga to. Kasi itong mga crystals na ito, yung mga uric acid na to, pwedeng mag-form ng crystals. Pwede silang ma-deposit actually, hindi lang sa mga joints natin, kundi pati sa kidneys. Okay? So sila yung mga sumisira ng kidney cells natin. Sa katagalan, kapag matagal na panahon na hindi talaga natin nakokontrol ang pagtaas ng ating uric acid, ay nagkakaroon ng pagkasira ito. Nauuwi dito sa CKD. Okay? Isa pa, infection. Yung mga infections natin pwede kasi mauwi sa mga
sa pagkakasira ng kidney natin or yung sa chronic kidney disease. Kunyari, yung mga bata na madalas nagkakaroon ng infection dati, yung tinatawag natin na glomerulonephritis, pag chronic na yan, paulit-ulit, kumbaga, na nagkakaroon ng infection sa kidneys natin, pwedeng mauwi po sa pagkasira ng kidneys. Okay, so isa lang yan sa mga infection na nakakasira ng kidneys. Okay, o pwede naman din na sa mga namamanang anomalya sa katawan. Okay, so pwedeng hindi dahil sa lifestyle-related na diseases. Okay, pwede dun sa mga congenital anomalies. Okay, yung sa mga dati na nating kalagayan nung ipinanganak pa lang tayo. Okay, or hindi nagkakaroon ng manifestation early on sa pag pinanganak tayo, pero eventually pwedeng pag adult na tayo, pag nagkakaroon na tayo ng edad, saka siya nakikita. Okay? Isa na lang dyan yung pagkakaroon ng polycystic kidney disease. Okay? So, yan talagang pwedeng mag-cause ng pagkasira kasi naapektuhan talaga yung mga kidney cells natin. Okay? Or pwede din naman mga sakit na autoimmune. Okay? So marami tayong mga autoimmune diseases diyan na pwedeng magkaroon ng komplikasyon. Okay? Dito sa kidneys natin kung kaya't nasisira ito at nauuwi din sa chronic kidney disease. Okay? So definitely marami itong mga causes kung bakit tayo nagkakaroon ng CKD. Okay? So ito ang kailangan nating malaman para nang sa ganun alamin natin kung ano yung kailangan nating i-correct. Para nang sa ganun ay kung di man natin mapaganda yung mismong kidney cells natin, ma-improve natin yung natitirang function ng remaining na healthy na cells natin sa kidneys. Okay? Ngayon, ang tanong, makakatulong ba ang low carb lifestyle sa isang taong may CKD? Okay, syempre yan yung gusto nating malaman. Okay? Siyempre naman. Okay. Pero, siyempre titignan natin yung sinasabi ko kanina. Titignan natin kung ano nga ba yung cause ng CKD o ng pagkakaroon ng CKD nitong pasyenteng ito. Okay? So, definitely kung ang cause ng pagkakaroon ng CKD ay yung diabetes, hypertension, mataas na uric acid, mga ganyan, o yung mga tinatawag nating lifestyle-related diseases, ay napakalaking tulong, okay, ng practice natin ng low carb lifestyle. Kasi definitely, pag na-correct natin itong mga underlying medical conditions, pwedeng mag-improve yung kidney function natin. Okay? So, dito na nga natin makikita na pag na-control yung sugar natin, okay, kahit nasabihin natin sa una, meron tayong medications, yung mga gamot na iniinom natin, pag nagawa natin ng maayos at consistent itong low carb lifestyle na to, pwedeng mag-improve yung ating kidney function. Okay? So marami na tayong mga pasyenteng nakita na ganitong mga kondisyon at eventually nag-improve yung conditions nila. Okay? So maaari po talaga. Yun lang talaga yung sinasabi ko kanina. Depende sa cause. Okay? Kung halimbawa yung sa mga congenital anomalies like yung sa polycystic kidney disease, maaaring hindi talaga siya makatulong kasi nga yung underlying cause naman niya ay hindi yung dahil sa mga ganitong klaseng lifestyle-related diseases. Although, at some point, meron pa rin kaunting benefit like yung sa inflammatory processes naman. So, nasisira na dahil dun sa mismong congenital anomaly. Plus, nadadagdagan pa kasi ng inflammation galing dun sa mga kinakain natin. So, pag nalimit natin yon, mas makokontrol or hindi natin mas mapapalala. Okay? Sige. Next naman. Gaano kadaming protina ang pwede sa isang taong may CKD? Okay? So, ito yung isa din sa mga gumugulo sa isip natin kasi usually nga nagiging problema ng mga may mga pasyenteng may kondisyon na ganito, CKD, ay yung protein intake nila. Okay? So, magdidepende po ito. Okay? Una, sa stage. Pangalawa, dun sa albuminuria o proteinuria o yung mismong protina na inailalabas ng katawan natin.
Okay? So, kaya kailangan nating mino-monitor din ito. Okay? So, yun, depende po. Kaya kailangan ninyo talaga na magpa-check up sa kinauukulan, sa mga doktor, sa mga nakakaalam, okay? Para ma-compute nila. Okay? Kasi depende yan per stage. Meron yung stage na meron 0.5 grams per kilogram per body weight per day lang. Okay? Ang ina-allot natin. Okay? Hindi, iba din yan sa ibang stages. Pwedeng 0.8. Yun yung maximum natin sa certain stages. Okay? Ngayon, sa ibang stages naman, lalo na sa stage 5, sa nagda-dialysis na, medyo mas, maluwag tayo dyan. Mas mataas yung binibigay natin na protein requirement natin sa mga ganitong pasyente. Okay? So, nagde-depend talaga sa stage, saka syempre dun sa mismong proteinuria. Okay? So, kailangan talaga na magpakonsulta kayo para nang sa ganun, nakikita natin. At the same time, meron din kasi hindi lang yung mismong initial na consultation lang, as much as possible sana may monitoring din, kaya kailangan talaga ng follow-up check-up. Okay? Para nag-guide din kayo kung okay nga ba ito, o baka next time, pwede na nating dagdagan yung protein intake. Okay? So, mga ganong klase ng pagbabago. Okay? Ngayon, punta naman tayo sa mga ilang kuro-kuro tungkol sa low carb at sa CKD, o yung mga myths tawagin natin, or misconceptions. Okay? So, isa na dito, masisira daw ang kidney sa low carb lifestyle dahil sa pagkain ng maraming karne. Okay? Ito actually yung isa sa mga misconceptions, kasi usually ina-associate talaga nila ang pagkain ng karne at sa pagkasira ng kidneys, okay? O pagkakaroon ng CKD, okay? Pero hindi po totoo 'yun, kasi ang nakakasira basically ng kidneys natin, unang-una yung mga asukal na 'yan. Okay? Kaya nga nagkakaroon tayo ng complication na pagkasira ng kidneys sa mga may diabetes. Okay? Kasi yung mismong mga glucose na 'yan ang siyang nagko-cause ng pagkasira ng kidneys natin. Pag tumataas na yung sugar concentration sa dugo natin, dun na nagsisimula na na-overload yung kidneys natin. Kaya sa katagalan ay nasisira na ito. Okay? So, hindi po totoo 'yon. Okay? So, hindi talaga natin kailangang katakutan itong mga pagkain ng karne, pagkain ng itlog, o mga protina. Okay? So, hindi po totoo. So, itong myth na number one myth na ito ay hindi natin kailangang katakutan ang karne. Okay? At hindi yung low carb lifestyle ang dahilan kung bakit nasisira ang kidneys. Okay? So, yung mga underlying na medical conditions, yun po ang nakakasira talaga. Okay? Pangalawa, nasisira daw ang kidney dahil sa mataas na pagkonsumo ng taba. Siyempre, ito na naman, isinisisi na naman sa taba. Okay? Sinasabi din nila, di ba, usually na ito nga, yung pagkakaroon ng hypertension daw, o high blood, yung tawagin natin, ay dahil daw sa taba. Which is, hindi po totoo. Okay? Basta, take note, basta, ang fat or oil na kinokonsume natin ay yung mga healthy na mga fats and oil. Okay? Ayaw natin dun sa mga highly processed, kasi definitely kahit fat man ito or oil man ito, kung ang kinokonsume natin ay yung hindi magagandang klase ng fats and oil, pwede pa rin mag-cause ng inflammatory processes sa katawan natin. So, yan ang number one po na point dito, is dapat healthy ang fat and oil na kinokonsume natin, para hindi na magkaroon ng iba pang mga complications, hindi na magkaroon ng iba't ibang sakit na pwedeng mag-cause ng pagkasira ng kidneys. Okay? And yung isa pa, last, magkakaroon daw ng bato sa kidneys dahil sa asin. Okay? So, usually, ito yung sinasabi nilang dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng kidney stones, and eventually, nasisira daw yung kidney dahil sa mga kidney stones. So, sinisisi nila sa asin. Okay? So, which is, hindi naman talaga. Kasi kung titignan mo nga, wala namang kidney stones na sodium something. I mean, na sodium base or
based sa asin. Okay? So, ang pinaka-common actually yung calcium oxalates. Okay? So, yan, kung sensitive tayo sa oxalates, isa yan talaga sa mga nagkakos. Okay? Or, kung mahilig tayo mag-consume ng mga matataas sa oxalates na pagkain, isa yan talaga sa mga possible na naiipon sa katawan natin. Actually, yung isa pa yung uric acid stones eh. Kaya yung mga matataas ang uric acid, nagkakaroon ng stones and then eventually nagkakaroon ng pagkasira ng kidneys. Okay? Pero hindi dahil sa salt. Okay? Walang kinalaman yung asin sa pagkakaroon ng bato o pag-form ng stones sa kidneys natin. So, mali po yun. Okay? Kasi usually, dito kasi sa low carb lifestyle, mas liberal kasi yung pagkonsumo natin ng asin. Kaya usually, pag nakita nila, uy, ang dami mong asin na kinakain. Di ba dapat ganito lang, dapat hindi ganun kadami yung kinakain natin kasi mag-form tayo ng stones. Yun kasi yung usual na iniisip nila. Pero hindi naman talaga. Okay? So, hindi natin kailangang matakot kasi sa asin kapag naka-low carb tayo kasi hindi naman din siya naiipon pati sa katawan natin in general. Okay? Dahil yun nga, pag naka-low carb tayo, definitely, hindi tayo nagkakaroon ng excess na salt sa katawan natin. Okay? Dahil dahil isang dahilan niyan is yung sa insulin. Okay? So, ayan. Ngayon, may napaganda na nga ba ang kalagayan ng mga pasyente na may CKD dahil sa low carb? Okay? So, sa akin pong mga naging pasyente ay madami na po. Actually, mahigit 50% na, okay? Lalo na, itong mga sinasabi ko, yung mga talagang consistent and talagang ginagawa ng maayos tong low carb lifestyle. Yung iba kasi, sa simula lang, then eventually, nawawala din. So, kaya hindi na itutuloy na gumaganda yung kondisyon nila. Okay? So, marami actually na mga pasyente po natin na gumaganda na yung kalagayan. Hindi lang yung sa mismong kidney function, okay? O yung sa creatinine. Hindi lang bumababa yung creatinine nila, kundi pati yung sa mga symptoms like yung sa anemia nila, sa pagkahapo nila, sa pagmamanas nila, lahat po yan nag-i-improve. Okay? Dahil dito sa low carb lifestyle na ito. Okay po? So, very beneficial. Okay? Lalo na kung ang underlying na cause ng pagkakaroon ng CKD ay yung mga lifestyle-related diseases. Okay? Ngayon, bilang mga pasyente, kailangan din nating matutunan kung ano nga ba yung mga kailangang isaalang-alang. Ito, take-home message natin ito. Kumbaga, para at least bilang mga may sakit na ganitong condition, chronic kidney disease o CKD o pagkasira ng kidney, ito yung mga kailangan natin dapat minomonitor at kailangang wina-watch out. Okay? So, number 1 is yung protina. Hindi lang yung protina ang kinakain natin, kundi yung protina sa ihi natin. Okay? So, kaya kailangan din talagang minomonitor natin ito. Okay? So, protina na kinakain natin, so kailangan natin i-consult ito sa doktor natin para na bibigyan tayo ng estimate kung ilang grams per day pa yung pwede nating kainin karne, itlog, o protina in general. And syempre, yung protina sa ihi para makita natin kung nag-i-improve din talaga. Okay? Pangalawa, sodium intake. Okay? So, ito, nagdi-depend ang sodium intake ng mga pasyenteng may CKD kung meron ding pagmamanas. Okay? Pero, karaniwan kasi, kapag naka-low carb na, ay hindi na natin masyadong nire-restrict ang sodium nito kasi hindi na rin siya nagkakaroon ng pagmamanas dahil dun sa may diuretic effect ng low carb na lifestyle din. Okay? So, hindi na nating kakatakutan na naiipon lahat ng mga tubig at asin na yan. Okay? Pero yun, kailangan din talaga na minomonitor din natin yung sodium sa katawan natin, eventually yung sa laboratories. Ganon din sa potassium. Ito actually yung isa sa mga kailangan closely monitor natin. So, hindi na natin kailangan mag-supplement ng potassium sa usually sa mga may CKD kasi
ito talagang potassium. Usual na naiipon sa mga patients na may chronic kidney disease. So, hindi na natin kailangang supplement, okay, ng potassium para magkaroon ng sapat na potassium kasi hindi naman usually ito na nadideplete. Okay? So, kailangan din talaga natin na minomonitor ang serum potassium level natin para nakikita natin kasi ayaw na natin ng sobrang baba at sobrang taas kasi malaki ang effect nito lalo na sa puso natin. Okay? And yung water intake din. Okay? Siyempre, kailangan natin na monitor. Yung sa initial, okay, pwede tayong nagre-restrict pa kasi hindi pa ganun kaganda yung diuretic effect pag nagsisimula tayo, okay? Pero eventually kasi pwedeng mas nagiging liberal na tayo kasi hindi na nga naiipon yung tubig sa katawan natin. Okay? So, nagdidepend din yun. So, titignan natin yung mga pagmamanas natin. Okay, doon nagdidepend kung gaano kadami na dapat nire-restrict natin or kung gaano kadami natin pwedeng inumin. Okay? Yung tubig na allotment. Okay? And syempre, regular na pagpapasuri sa kidney function. Okay? So, kailangan natin makita, kino-compute yan once in a while. Okay? Sa pag nagpa-follow up tayo sa mga doktor natin. Para nakikita natin, uy, nag-improve. Kahit kaunting improvement, still improvement. Okay? Huwag tayong magmadali. Ang pagkakaroon ng chronic kidney disease ay nakuha natin ng ilang taon. Okay? So, hindi natin i-expect din na in an instant ay gaganda yung kidney function natin. Okay? So, kailangan po natin ng tiyaga, maging consistent tayo, at gawin natin ng maayos itong low-carb lifestyle na ito para nang sa ganon, umayos yung mga underlying causes na nasa atin kung kaya't nagkaroon tayo ng chronic kidney disease. And eventually, susunod din, domino effect yan. Okay? Gaganda rin eventually yung or mag-i-improve yung ating kidney function. Okay? So, yun lamang po. I hope nakatulong ito sa inyong lahat at naway marami kayong natutunan dito sa maikling discussion po natin. Okay? So, maraming salamat po sa lahat and have a good day. Stay low carb.